Hello, good morning mga kalakwatsero. So today is Sunday, March 16 na naman, no? Ang bilis ng panahon. So nasa kalagitnaan na tayo ng buwan ng Marso. Then 2 weeks to go na lang. April na naman. Yan. So ngayon nandito tayo sa may Santo Tomas City proper. So tapos na ang pista din, no? Last week nung March 7. Pero meron pa rin mga asidira din eh. So ngayon mga kalakwatsero, hapunta tayo doon sa may Tanawan City, Batangas. Ipakita ko sa inyo, i-update ko yung nangyari noong last week, noong Sunday din, no? Almost 1 week na. Yung sunog na nangyari doon sa may Century Home Center. So pakita ko lang sa inyo mga kalakwatsero yung location at saka yung area na nasunog. So nakakalungkot mga kalakwatsero ang Century Home. Isa din yan sa mga pinupuntahan natin, no? Kasi mura kasi ang mga paninda dyan sa may Century. So ngayon wala na, no? Sunog, sayang. Sobrang sayang talaga mga kalakwatsero. Kasi ako ay napunta din doon. So ngayon nandito na tayo sa may Barangay San Roque, sakop ng Santo Tomas. So walang traffic ngayon mga kalakwatsero kasi Sunday. Tahimik ngayon ang kalsada. Yan. Pag regular day, medyo matraffic din, no? So, ang ganda ng panahon. Ramdam na naman natin ang init. Mainit na naman. So yan, malapit na tayo sa may boundary ng Tanawan at saka Santo Tomas. So ito na yung San Juan River. Ito na yung boundary pala ng Tanawan. So, tawid natin dyan, yan na yung Tanawan City, Batangas. Magkapit bahay lang kasi itong Santo Tomas mga kalakwatsero. So, din medyo matraffic kasi may mga intersection na kalsada din na walang mga traffic lights. Although, ito talaga ang problema natin. Matagal na itong problema din mga kalakwatsero. Walang traffic lights, yan o. Cruising pa naman din So, ang hirap, pahirapan talaga din isa din sa mga hindi ko na din sa Tanawan yung traffic management nila, no? Ang daming mga kalye din sa Tanawan na wala mga traffic lights. So pahirapan talaga din pag rush hour mga kalakwatsero. Although nandyan naman yung mga team natin, yung mga personnel natin, pero may mga driver pa rin na mga pasaway, no? Yan lang. Ang daming pasaway ng mga driver. So hirap na hirap yung mga team officers natin din sa Tanawan. So yan, tanaw natin ang City Mart. So sa unahan mag-right turn tayo. Pasok doon sa may papuntang Victory Mall. Yan. So nasa gitna yung Century, no? So nakakamiss. Kasi ako naman din ay nagala dyan sa may Century. Kasi mura talagang paninda dyan, no? Lalo na yung mga tolls. So ilang beses na ako dyan nabili ng mga tolls. Kasi mura ang tolls doon. At saka mga houseware pala yan. So yan, right turn na tayo mga kalakwatsero. So konti na lang, no? Makita na natin yung area na nasunog. So sayang, no? Nadamay pa rin yung, yung Emilio Lim na appliance center. So yan, no? Tanaw natin sa unahan mga kalakwatsero. So yan mga kalakwatsero, ito na yung pinaka central business district ng Tanawan. So hindi ni talaga lahat yung mga tindahan, no? Mga houseware, appliances, garments. So maraming tao talaga din no? Kasi lahat nandini na. So ito yung area na nasunog, yan, no? Yung building na yan, no? Pati yung nasa ilalim yan, nasa likod. Yan yun, no? Ang apoy. Yan. So nangyari ito noong Sunday, almost 1 week na. Noong time na yun kasi mga kalakwatsero, nasa Batangas tayo, nag Monte Maria kasi tayo. Alas 8 nangyari, so nasa Batangas City tayo. Nabalita na lang natin na nasunog na yung Century Home Center. Yan. Yan, no? So nadamay pa yung Emilio Lim na appliance center doon sa ilalim. So maraming tindahan mga kalakwatsero na nadamay. Kasi aside sa mayroon pang shoes and bags, mga garments,
nadamay na rin. So kawawa talaga yung mga kababayan natin na nasunugan. So, alam natin na itong area na to, grabe no, ang tao. Dami ang commercial din mga kalakatsero. So ito na yung aerial video natin. Yan no. So yan yung, ito na yung Mabini Avenue. At ito na rin yung Poblacion 4 ng Tanawan City. O, Barangay 4. So dito tayo sa loob. Pwesto tayo din eh. So, maghanap lang tayo ng area mga kalakatsero. So buti na lang itong area to hindi nadamay kasi ito na yung likod ng Century. Yan o. So nasa likod na tayo ng Century Appliance. Century Home Center pala. So din sa likod, marami ding mga kainan. Andini na rin yung mga tricycle. So yan, ito na yung nangyari nung Sunday. I-replace lang natin. So ang laki ng apoy, yan no. So isa sa mga sanhi ng sunog mga kalakatsero ay faulty electrical wiring, no? So yan yung na-report ng Bureau of Fire din sa may Tanawan. Kasi medyo may kalumaan na kasi yung building dyan, no? So, faulty electrical wire. Nag-overload siguro, no? Sobrang init. So, ang lakas ng apoy kasi alam na natin, ang Century kasi halo-halo na yung mga paninda dyan. Garments, houseware, hardware, lahat. Kompleto kasi ang Century Home mga kalakatsero. Din nandyan pa rin yung Emilio Lim. Grabe no ang nangyari. So nag-start yan ng alas 8 ng umaga at naapula ito na almost 1 o'clock na ng hapon, almost 5 hours no. Yung bakbakan ng ating mga bombero. So nagtulungan na ang Santo Tomas din no, Santo Tomas Tanawan, siguro ang Lipa din. Yan, no? So fire prevention man pa naman. So kabila na yung mga sunog no na naitala din ngayon. So mag-ingat talaga tayo mga kalakatsero no kasi alam natin na ang apoy is napakabilis. Mabilis ang apoy no. Fire is fast. Grabe talaga. Oh, nakakatakot mga kalakatsero. So ito na yon ang ating aerial view ngayon no sa may Century Home Center. Yan no. So malawak talaga ang nangyari na sunog no. Halos wala na talaga. Ubos ang ng Century. So nakakalungkot. Ang dami pala din sa likod nadamay pa talaga yung iba pahaba no ang kasi sa napansin naman natin mga kalakatsero, siguro mga karamihan dyan is light materials, luma na rin yung building. So alam natin na ang apoy is napakabilis yan no, within 30 seconds lang yan mga kalakatsero. So lampas ng 30 seconds, ala na, doble na yung size ng apoy. So dapat 30 seconds below, konti na siya, mapula na. Kaso lang sa situation kasi ng Century, napakalawak yung lugar at nag-start daw doon sa may second floor. Then wala pa yung mga tao, papasok pa. Then bigla ang umusok. Wala na talaga no? Hirap na rin apulahin yung mga ganun na situation mga kalakatsero. So yan yun no, ang damage. So buti na hindi nakatawid sa kabila sa bagay may firewall din pala. Yan, malaking tulong ang firewall no. So yan na nga mga kalakatsero, mga safety talaga pag may firewall tayo. Kasi alam natin na ang apoy, nag-create niya ng apoy pag nandyan yung init, yung fuel at saka yung oxygen no?
So pag sinabi natin fuel, nandyan yung kahoy, mga papel, no? Then nandyan yung heat, yung init, then dagdagan pa ng oxygen. So yan ang mangyari. Merong tinatawag na chemical chain reaction, no? Sunog talaga. Kahit nandyan pa yung init pero wala yung init at saka fuel pero wala yung oxygen, wala ang sunog na mangyari. So yan talagang tandaan natin mga kalakwatsero, yung tatlo na yan, yung heat, fuel at saka oxygen. Pag nandyan yan, present yan, no, ang mangyari, sunog talaga yan. Napakabilis pa naman ng apoy, no? So ito na yung sa may bandang Century, no? Nakakaawa naman sa may-ari, no? Sa laki ng damage, although wala pa namang na-report na ilang milyon, no? Pero sa tingin ko mga kalakwatsero, almost million yung damage talaga, no? Kasi sa hindi lang Century kasi nadamay din eh. Ang daming nadamay na ibang mga tindahan din. So yan ang nangyari noong last week yan mga kalakwatsero, March 9. So alam niyo mga kalakwatsero, sabi ng kaibigan ko, kung nasa Tagaytay daw sila, kitang kita yung usok din sa may Tanawan, no? Doon pa lang daw sa Tagaytay, kitang-kita yung grabe daw yung laki ng usok. Nakala nga nila buong buong area ng Tanawan ang nasunog. So yun pala ang Century Home Center. Medyo matagal na rin tong Century mga kalakwatsero, no? Bago mag-pandemic, hindi nila to eh. Siguro almost 10 years na rin dito, tong store na to. Kasi yung misis ko, palagi namang nabili din eh, no? Lalo na mga pang gamit sa bahay, houseware. Kasi sila talaga yung pinaka cheaper, no? Mura talaga sila. Yan. So, nakakalungkot. So saludo tayo sa ating mga bombero, mga fireman na sobrang pagod na. Parang kilala ko yung isa doon na si Sir Santos ng Santo Tomas. Okay, so mga kalakwatsero, thank you very much sa Boboy Canteen. Doon tayo kanina nag-stay. So maraming pong salamat sa inyo, ma'am, no? Sa inyong warm welcome. Nandoon tayo kanina sa may Boboy Canteen. So shout out po sa inyo, ma'am. Sir. So kung may time, babalik tayo dyan sa may Boboy Canteen. Mura, no? Ang mga pagkain doon. Kaso lang busog pa kami ni Jasil, yung drone operator natin. So yan mga kalakwatsero, nandini na tayo sa may labasan, no? So tanan natin din ang Victory Mall ng Tanawan and Wheat Market. Pawi na tayo ng Santo Tomas. So yan mga kalakwatsero, galing pala tayo sa may Barangay Malaking Pulo, sako pa rin ng Tanawan. Nag-update tayo sa doon, no? Tanawan Solar Plant. Yan. So abangan na lang niyo yung next upload natin, no? Next videos. Nag-update tayo doon sa kanilang solar plant. Napakalaking planta ng solar, no? Din sa may Tanawan. Abangan na lang ninyo mga kalakwatsero. Din shout out pala sa ating mga bagong subscribers, no? Maraming salamat po sa inyong pagsusubscribe at saka sa ating mga viewers, mga tinatawag nating unique viewers. Thank you very much for watching our videos. Ito naman talaga ang natin pag wala tayong trabaho, wala pasok. So nag-update tayo, no? Din sa may Batangas, lalo na sa may Santo Tomas, Tanawan, Lipa. So yan lang ang area natin na medyo madaling puntahan. So thank you very much sa inyong pagsusubscribe at saka sa ating mga viewers. Maraming salamat po. So dito na lang. God bless us all. Thank you. Bye bye.